Sibak agad, Kamara todo depensa sa adik. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga karibu natin, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, sabi po dito, aligasyon sa pagdinig o sa pagiging adik umano ni President Bongbong Marcos hindi ground for impeachment. Aba, ayan mga kababayan So ang pagiging adik pala ay hindi pala ground for impeachment. No, for example, totoo po itong adik talaga, no? Kasi sabi naman po ni Senator Amy Marcos, talagang adik si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, no, hindi ba nakakahiya sa ating armed forces mga kababayan, no? Na sila mismo nanghuhuli sila ng mga adik, ng mga drug lords, ng mga, iba kung ano-ano pang mga bad elements of the society, no? Hinuhuli nila 'yun eh. Tapos yung namumuno pala sa kanila ay isang adiktus, yan po ay hindi ground for impeachment. Aba, kung sa isang lugar, kanina nabasa ko, no, kanina po sa SOCMED, sabi po doon mga kababayan, may isa pong bansa o isang lugar, no, na pag nagsinungaling ang kanilang mga opisyal sa gobyerno ay pinaparusahan po nila, no? Kung hindi po tanggal po, no? Tanggal po sa posisyon. Kung dito rin kaya sa Pilipinas gawin 'yon, di ba? Dito nga sa Pilipinas adictus na. Kumakapit pa. Dun sa kanila mas maganda dun sa kanila kasi magsinungaling ka lang, no? It is nagpo-promote po sila ng disiplina, di ba? Diba sa military, akala ko ba disiplina ang ano ninyo di ba? Ang militar po ay disiplinadong mga tao, di ba? Mga disiplinadong opisyal, mga kababayan. Pero bakit ngayon parang wala kayong kibo dito po sa mga paratang na ito na kung saan adiktos ang ating presidente pero it is not ground for impeachment, no? Ano kaya masasabi ng mga retired natin dito mga kababayan? Well, anyway, no? Nakakaano lang. Yan po ang sabi ni ni Luestro. Alam naman po natin yung si Luestro. No? Kaya nga drama nga lang po lahat ng ito mga kababayan. Aminado naman tayo na drama lang pong lahat ng ito. Pero wag naman nilang wag naman nilang harap-harapang ginagawang bobo ang taong bayan, no? Ibig sabihin, tingnan nyo kung tayo ang maghahanap ng trabaho, kailangan hindi ka adiktus kasi problema talaga ang kumpanya mo kapag ikaw ay adik. Ngayon, sa simpleng kumpanya pa lang yan Sa simpleng kumpanya lang yan. Paano pa kaya ang pamahalaan ng buong bansa? Tapos sasabihin nyo, okay lang ang adik na mamuno sa ating bansa. Hindi natin pwedeng i-impeach. Adik lang yan Diba? Grabe. Sa bagay, no? 6 na taon tayong sinanay ni former President Duterte na magalit, no, sa mga adiktus, di ba? Na labanan ang mga adiktus, di ba? So ngayon naman 6 rin na taon tayong magtitiis sa mga adiktus. Grabe. Ay nako, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, so meaning totoo palang adik. Well anyway, ito na nga po sana ang chance, no? Ito na po yung chance, di ba? Ito na po yung chance para mapatunayan na hindi sila adik or adik sila itong impeachment na ito. Kasi pag-uusapan kung adik ba o hindi tapos hair follicle test agad, di ba? Ngayon, there is no chance to do that. Kasi pinatay na po nila yung impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Yun lang. Sabi po dito ni Sakalam sa Canada, bakit yung mga estudyante na mahulihan ng drugs sa school, kick out, magkaiba ba yun sa presidente? Correct. Diba? Sabi po dito,
Damn, we should have Donald Trump involved with this. Oo nga, well anyway, no? Makialam ka na kung gusto mo makialam Donald Trump, di ba? Kasi doon nga sa saan yun? Sa yung hinuli yung presidente dahil addictus or drug lord mga kababayan. Venezuela, yan, di ba? Gusto nyo ba maging Venezuela tayo? Nako. It's more fun in the Philippines talaga. Oo, para sa mga addictus ngayon ha. Oh. Hair follicle test na lang. Ayun nga. Yun nga sana ang gagawin. Kaso, bigla na lang po nilang, stop na tayo, stop. Okay? Hanggang dito lang tayo. Baka tupakin itong mga kasama natin at mag-request ng hair follicle test. Ayan. Diba? Grabe. Okay, ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan naman po natin si Kong Miao. Okay, sabi po dito ni Abante, si Abante talaga, pastor po ito mga kabayan, hindi po ito congressman kasi hindi naman po ito nanalo. Okay? Abante nais nang tuluyang tanggalin si Kong Kiko Barsaga sa Kongreso. Okay? Sabi niya, ako talaga ang gusto ko dyan, expulsion na kasi you can suspend. Hindi naman titigil magsalita. Yan, bakit naman kailangan tumigil magsalita? Diba? We are a democratic country. Abante, ano mo yan sa utak mo We are a democratic country. Basahin mo yung saligang batas, yung constitution, that we have a freedom of expression, freedom of speech. No? Sasabihin nyo, limitado lang naman yan. Kahit pa. Diba? Kahit mo sabihin limitado yan, at least we have freedom of expression. No? Ano ba ang meaning ng expression? Freedom of speech, no? Kalayaang makapagpahayag at makapagsalita. Diba? Tapos, gaganituhin nyo. Diba? Mas maganda siguro, Abante, kung ikaw, no? Ikaw ang ma-expelled. Kasi hindi ka naman binoto ng tao ng mga sa distrito mo. Diba? Yung, sino yun? Nakalimutan ko yung kalaban nito no? Yun po yung nanalo. Si Abante hindi po ito nanalo. Tapos, ang lakas ng loob, magpa-expelled, no? Ng isang totoong nanalong congressman. Grabe ka, Abante. Mahiya ka naman. Diba? Mahiya ka naman, sir. Boss. Pastor, mahiya ka naman po. Yang pinai-expelled mo, no? Ay lehitimong nanalo. Legitimate ang kanyang pagkapanalo bilang congressman sa kanilang distrito. Ikaw, kumusta naman? Grabe naman si Abante. Grabe talaga ang kapit nila sa I think, grabe yung nila. Confidence, no? Grabe. Ang sabi po ng ating mga kababayan, nako. Elected versus appointed. Oo nga no? Elected versus appointed mga kababayan. Aray ko, power si appointed kaysa kaya elected only in the Philippines. Mas may power pa yung appointed kaysa sa elected mga kababayan. So, sabi po dito, so basically, what he is saying is he wants Barsaga silence forever. Yun nga. Yeah, correct. Yun po ang gusto nilang mangyari, no? Tuluyan ng manahimik itong si Congressman Barsaga sa pagkikriticize sa ating gobyerno. Diba? Ano bang masama? Meron naman talagang ganyan Diba? Sa isang gobyerno, sa isang kongreso, sa House of Representatives, no? May tinatawag po tayong opposition. Sana ituring nyo na lang na opposition. Ganun naman talaga Opposition po ang ituring ninyo kaya Barsaga. Huwag nyong i-expel. Kahit anong sabihin yan because he opposed, no? Nasa opposition, no? Talagang ang salita niyan ay hindi talaga in favor, no? Huwag nyo lang patatahimikin because it is against the law. No? Pwede pa kayo na lang ang tumahimik kung ayaw nyo nang gustong marinig pa. Diba? Kayo na lang, takpan nyo yung mga tainga nyo. Kung nasasakitan na kayo. Pero mga kababayan masakit lang sa
tayong pakinggan yung mga sinasabi ni Congressman Barsaga if you are one of those, no, na pinariringgan niya. Pero kung hindi naman para sa'yo, bakit tinatamaan po itong si Abante, mga kababayan? Diba? Baka tinatamaan to si Abante, kaya ganyan. Sabi po dito ni Renan na freedom of speech na abuso na tinik sa lalamunan nila kaya gustong tanggalin. Totoo, no? Well anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below, no? Ayan, maraming salamat po mga karibin natin. At eto, pasadahan po natin ang video ito kung saan sabi po dito, kalokohan lang, kudita sa Senado, isang palabas lang. Ito, Sir Banat Bay, pasok. May balitang sisipain na to si Soto. Kasi may humirit pa kaganina. Anong hirit? Ito, hirit Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the... Bakit tinawag na ganyan? Even if dinideny ng minority, ladies and gentlemen. At parang ayaw nila. At sila ay nagkasama-sama at sila ay nagkakasundo. Nasama-sama sila. They don't want compromise. There should be a change in leadership. Hindi yung si Soto, tapos itong si Legarda. Palit muna tayo para tumahimik na yung kuku na yan. Kasi may ingay ngayon yung Senate President, di ba, na papalitan o kudeta sa Senado na papalitan yung Senate President. So para patayin nila yung usap-usapan na yun para magta-term sharing daw etong si Legarda at saka si Soto. Pareho lang naman pinanggalingan yan Parehong sip-sip yan kay Marcos Wala naman pinagkaiba yan dalawa na yan Hindi, totoo. Wala naman pinagkaiba yan Parehong sip-sip yan kay Marcos. Parehong sunod-sunuran lang yan kay Marcos. Ba't natin lalagay dyan? Akala ko ba check and balance ang Senado? Dapat kung tayo magpapalit ng Senate President, walang iba kung hindi manggagaling sa minority. Yung mga matatalas ang isip dyan. Si Marcoleta, si Cayetano. Di ba? Ang daming matatalas ang isip sa minority, bakit manggagaling dyan? Yung nanlalaglag ng kapwa senador. Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Ayun. Thank you very much, Madam President. Ano ba kasi nangyari? Banat Bay? Ano ba nangyari? Ito. Wait lang, hold on. Lang. Sir, sir, was there really a draft committee report? Draft is There is, and it was being routed yesterday, kaya lang yung iba, sabi nila gusto muna nilang mabasa at maintindihan. And in accordance with our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, alam mo, customarily, nagra-route na lang kami, pero kung susundan natin yung rules, talagang kailan merong meeting yung committee to discuss the contents of the draft committee report. So, it will remain as a draft unless signed by at least 11 in this case. Kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Opo. Plus regular, plus 3 ex officio. So that makes 20. So majority nito, sila may required signatories at least to make it an official committee report that can be reported out for deliberation. Isa kasi ito sa mga nagpa-trigger daw di umano kasi gumawa ng draft at pinapakasuhan yung pinakita ko nga 'di ba kahapon, pinapakasuhan yung ilang senador. At siyempre ang kinagagalit ng iba dito di umano ay hindi dahil sa kinasuhan yun o pinapakasuhan o nire-recommend kasuhan yung tatlong senador. But the mere fact na wala sa listahan ni si Romualdez. Nakitang-kita naman sa mga pagdidig sa Blue Ribbon
na si Romualdez ay talagang merong link. Again, it doesn't mean pinakasuhan ay guilty na. Ang sinasabi lang dito ay imbestigahan. Pero bakit hindi ho ginawa nito ni Lacson at ni Soto? Remember, they are the one na nag-uusap. So ibig sabihin po nun, marami ho sa kanila ang hindi gusto yung desisyon. At meron na nga 3 na nag-sign na wini-withdraw yung kanilang support doon sa resolution na ginawa o yung draft resolution nito ni Lacson. Di ba? Yun yung pinakapunot, isa sa mga trigger daw. I do not know, pero tingnan natin. So yes, So yan mga karibin natin, no? Mas eto, opinion po natin to, mas kapanipaniwala pa yung sinasabi doon sa minority report ni Congressman Rodante Marcoleta at sa Senator Amy Marcos na kung saan inirekomenda po nilang kasuhan, paimbestigahan itong si former Speaker Martin Romualdez, no? At yun na nga ang nangyari. Kaya pala galit na galit tong si Soto nung lumabas po yung minority report na yun. Kasi nandun po yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, sila naman ang gumawa ng report, Blue Ribbon Report, no? Committee report. Ay wala si Romualdez, mga kababayan, at mukhang masaya sila. Oo. Ang ipinalit po nila, imbis na si Romualdez ay yung mga senador ang kakasuhan, mga kababayan. Aba? May nangyayari na naman, mga karibin natin, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe, mga kababayan. Maraming salamat po.